Patuloy namang binabantayan ng Pag-asa ang dalawang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, isa sa mga ito ang posibleng pumasok sa PAR ngayong linggo. Si Julius Disamburon sa detalye. Sa kabila ng pag-iral ng malamig na hanging amihan, hindi iniaalis ng Pag-asa DOST ang posibilidad na magpasok ng mga malalakas na bagyo sa ating bansa. Paliwanag ng Pag-asa, kung maaalala ay pumasok at humagupit si Super Typhoon Yolanda Nobyembre taong 2013 mismo sa kasagsagan din ng amihan na kumitil sa libong katao at puminsala sa bilyong dolyar na ari-arian. For November po, asahan pa rin natin 1 hanggang 3 bagyo at kahit sabihin na natin na natapos na yung habagat season, makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan na dulot naman ng amihan at kung sa mga bagyo naman po, mas malaki ang tsansa ng mga bagyo tuwing November and December na nagla-landfall ito, no? So take for example nga si Yolanda, si Pablo and Sendong na nagdala ng impending threat na hindi biro sa ating mga kababayan. Hindi lang dun sa Luzon, no, na laging dinadaanan, kundi maging sa Visayas and Mindanao. Pagtataya ng Pag-asa, posible pa din daw ang pagpasok ng 1 hanggang 3 bagyo ngayong Nobyembre. This point naman, nasa papunta na tayo sa amihan season. So yung track ng mga bagyo tuwing these times is mas mababa, iba yung behavior niya eh. So marami rin kasing factors kung bakit malalakas yung bagyo. Other than that, the sea surface temperature, the vertical wind shear. This one, posible pa siyang maging tropical storm or severe tropical storm habang nasa karagatan pa siya. Samantala, binabantayan pa din ng Pag-asa ang galaw ng 2 tropical depression na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa sa mga ito ay inaasahang papasok sa PAR ngayong linggo at papangalan ng Bagyong Marce. 2 senaryo ang nakikita ng Weather Bureau, ang posibleng paglakas nito at pagtama sa lupa o di kaya bumagal at mag-recurve o tuluyang lumabas ng bansa. Nilinaw din ng Pag-asa na ang ulang nararanasan natin sa bansa sa loob ng 2 araw ay dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Once magpasok siya sa ating PAR, then makakapag-produce tayo ng mas malinaw na track. Kasi sa ngayon medyo malayo pa siya eh. So ang dapat na lang natin gawin is lagi mag-antabay tayo sa mga ipapalabas na updates ng Pag-asa kasi maraming pwedeng magbago anytime, constantly. Sabi ko nga kanina, posibleng mag-landfall, posible ding mag-recurve. Para masigurado natin na alam natin yung gagawin natin over the weekend is mag-update tayo sa Facebook and sa Twitter pages ng Pag-asa. Para sa PTV News, Julius Disamburon.